I'm in the high six figures right now. On track kami mag-hit ng 7 digits per month by end of the year. Abundance mindset ako. Anything that I touch turns into gold. Ang laki-laki ng mundo. Ang laki-laki ng pie. Hi Luis! Good afternoon! Good afternoon, Coach. Ano yung ginagawa mo before ka mapunta dito sa advertising, Luis? When I was in high school, professional dancer ako. Nagko-compete kami sa Australia dati. After ko makagraduate ng senior high school, my goal lang talaga ako noon magka-motor. Ang pinakamabilis na path noon is call center. Ang pinaka-background ko talaga is call center. Tumagal ako doon ng 1 year and 11 months. Tanda-tanda ko yan. High performer ako eh. Parang gusto kong makompensate sa kung ano mang dinadala ko sa table. When I figured, I started researching online, watching YouTube videos. What made me discover Facebook ads noon? Meron ako narinig na quote somewhere, sinasabi na mas malaki ang binabayad sa mga taong malapit sa pera. At the time, ang pinaka nag-made sense noon is Facebook advertising. Meron ka ding mga competitors noon na ayoko nang i-mention. Ang pinaka nag-convert sa akin is almost 20 plus yung napanood kong success story noon. As a working student, napakalaki na sa akin ng 16K. Takot na takot ako nung sinend ko yun. Pinag-isipan ko pa siya. Siguro almost 2 months din bago ako mag-convert. And then, I made the deal. Ang inisip ko kasi, worst case scenario, mawala yan. At least may bago ka ng skill na mas makapagbigay sa'yo ng mas mataas na income. Bakit hindi ka na lang nag-focus sa pag-aaral mo? Bakit iniisip mo na paano ka kikita ng pera? Pagka-graduate ko ng senior high school, nag-stop ako ng 1 year. Hindi muna ako nag-college. Nakakuha ng mga bad eye sa mga iba kong kabatch. Uy, siya call center na lang, oh. Tingnan mo. Dating Tigalasal yan, oh. Tapos, di siya nag-college, oh. Call center lang siya, oh. To be fair, yung call center time ko naman, doon ko din nakuha yung first car ko. So, parang nakafocus pa din ako doon sa goals, which I think nag-attribute siya sa ginagawa kong extracurricular activities noon eh. In-apply ko lang yung mga habits and mindset na ginagawa namin sa training. Sanay na kasi akong may ginagawa palagi, galaw lang ng galaw. Before ka ba mag-enroll sa course, meron ka ng idea about freelance? Yes, Coach. Cold calling, bibigyan ka lang ng listahan ng mga property owners na tawagan mo. Co-convert mo sila into a lead. Kumusta yung naging learning experience mo nun, Luis? Natatandaan ko, unang-unang tingin mo sa Facebook Ads Manager, ano to? Parang ang daming button, ang daming numbers. Pinaka magandang sa learning experience ko lang siguro is yung tinatry kong pinaka-basic. Paano ko ito ma-explain sa nanay ko? For example, in-explain ko lang sa kanya, imagine mo lang yung ads na para kang ATM. Maglalagay ako ng piso, may babalik sa akin 5. Yun yung tinatawag na ROAS. Tinatry ko siyang i-explain at the very basic level. Pero sabi ko, at the end of the day, ads, ano bang pinaka-main goal niya? Magdala sa'yo ng pera pabalik. Whether it's awareness, whether sales, the conversions, pera lang din yan pabalik eh. Magkano ginastos mo, magkano bumalik sa'yo. So parang ganun ko siya tinitignan. Nung una, hindi talaga siya naging madali. Pero I would say, yung nagdala sa akin from being a beginner to intermediate is my curiosity. Tapos yung mga course naman, ang ginagawa ko is, if hindi ko talaga na iintindihan, maybe yung utak mo overloaded lang. Try mo nga bukas. Tapos meron tayong mga coaching calls ng coach, natatandaan ko eh. Magandang community siya and makakapagtanong ka. Na-utilize mo naman yung group natin. Yes, coach. Yung una kong client, which is an on-site client dito sa Eastwood, Quezon City. Actually, galing siya sa support group. May nag-share doon, hey guys, natanggap na ako dito. Hiring pa pala kami, 2. So, nag-chat lang ako doon, interview. At that time, coach, ang dami ko ng rep sa interview. Puro palpak, hindi ako tinatanggap. May mga down moments ka na nun kasi hindi mo alam yung mali sa'yo. Kung may nanonood man dito, kailangan mo lang talaga antayin yung first yes eh. I swear, kapag nakuha mo yung first yes mo, never ka na madi-demotivate. After that time, never na ako nagka-struggle sa clients. Actually, to the point na kailangan ko magtanggal ng clients kasi sobrang overloaded. Sa tingin mo, Luis, yung time na yon, ano yung best part of the course? I think the best part is the Zoom coaching sessions with you, coach. Pwede kitang tanungin doon. The reason is, although maganda yung course materials, at the end of the day, real-world application is gonna be very much different. Pwedeng malito ka pa din dyan. Pwedeng nagpo-focus ka sa maling metrics. Click ka ng click ng button, hindi mo pala hinayaan mag-spend. My mindset at that time is, as long as ma-expose ako, alam ko some part, maybe sa interview ko, maybe sa kwentuhan, maybe sa pag-pitch ng client, magagamit ko yung mga information na nakukuha ko eh. Paano mo nahanap yung client mo? First client, as mentioned earlier, galing siya sa Facebook group, part siya nung student ni coach. On-site siya, siguro sound ko lang ng coach, mga 25. Nag-quit ako after 4 months para
lang makuha yung mga ads. Para mabatak din ako na may experience na talaga ako sa pagla-launch ng campaign. And then after that, hindi ako nag-quit unless makakuha ko ng bago, which is nanggaling na siya sa online jobs. From Facebook group, napunta ako sa online jobs, and then direct outreach na. My strategy back then was, ni-reverse engineer ko lang, ano ba ang usual sinisend ng mga nag-a-apply? Resume, portfolio. I tried to add some twist. Unang-unang pinakagumana talaga is yung campaign strategy na PDF. Tinitailor ko siya sa Canva. If you were to be my client, ganito ko gagastosin yung pera mo. Explaining the different structures, CBO, ABO, yung mga ganun lang. Basically, kaya ba kita pagkatiwalaan sa pera ko? Parang ganun lang yung sinasagot ko dun eh. Campaign strategy and then tailored resumes. Nung una, coach, I take whatever I can. Nalaman ko na din yung mga pangit na niche. For example, nag-gambling ads ako. Laging ban, accounts restriction. Nalaman ko naman dun yung magandang structure. Kailangan mo ng business manager, paano pag naban yung page. Nalaman ko yung mga gray hat na ganun. A couple of clients, marirealize mo yung gusto mo talaga. And then you could double down on that. Meron akong client noon. Magandang client din yung agency na yun kasi nung naglalag na yung ads manager ko kasi naka-MacBook na maliit lang ako na sobrang luma noon. Sabi ko, yung sahod na ibibigay mo pala sa akin, papambili ko lang yan. Ano bang bibili mo? Eto. Hindi, mag-MacBook Pro ka na. Tapos dinagdagan niya ako. So, dinoble niya yung sahod ko. Kaya hanggang ngayon, nandito yung MacBook Pro ko. Ginagamit ko siya. Actually, merong nagtanong sa akin na student last Wednesday. 6 months na siya, Luis, na media buyer. Almost 6 digits na daw siya monthly. Ngayon, sabi niya, Coach, paano mo nalaman na gusto mo palang magturo? Coach, paano ko malalaman ano yung next na gagawin ko? So, ikaw, Luis, paano mo nalaman? By trying everything that you get interested in and figure it out kung para sa'yo talaga yan. Nag-try ako mag-e-com dropshipping noon. I was earning between 200 to 300 when I was 22. Nung time na yun, hindi ko na maalala kung saan pumunta yung pera ko kasi lahat ng pera ko, pinanga-ad spend ko para sa sarili ko kasi gusto ko makabuo ng e-com store. 100 to 300k nalabas ko noon. Kasi kailangan mo mag-reflect dun eh. Nakikita mo bang ginagawa mo pa din yan in 10 years or gusto mo pa bang mag-grow? Gusto mo pa bang kumita? Meron akong mga sariling goals eh. Gusto ko magkaganto, gusto ko magkaganyan, and it doesn't fit the current stage that I'm at. So, ang ginawa ko noon, try ako mag-e-com, hindi gumana, okay, quit ako ng after 1 year, and then may nag-sink in sa akin na parang, ba't di mo lang itinda yan as a service? Nagbi-media buyer ka na, madaming lang clients eh. Ba't di mo lang i-set up siya as an agency? I remember this date specifically, January 8, 2024, doon ko na finorm yung agency ko, nag-register ako as an LLC. Siguro, after din ng investment na ginawa ko sa'yo, hindi na ako natakot masyado sa mga big investment inside of the US. So, pinakamalaki kong nagawang investment doon para mag-scale ng agency. Nagastos ko siguro doon almost 500k, coach. Lagi ko lang tinitignan yung ako ang pinaka magandang vehicle ngayon as an investment eh. I-upgrade mo muna sarili mo. Nagtataas ba sahod mo? Yes or no? Okay, then nag-upgrade ka. Ang main point ko is mag-try ka lang ng mga things. Hindi mo malalaman unless mag-go ka outside of your comfort zone. Pag hindi ka kinakabahan, pa yung ginagawa mo. I'm sorry for the word, pero Yes. hindi pa malaking risk yung ginagawa mo. Basically, trying out a bunch of things and then figuring it out what works, basically. Ano yung mga talagang mga challenges na pinagdaanan mo? First is client delivery. May moment ako noon na nag-push sa akin mag-aral ng mga ibang bagay in the sense of advertising world. Nasisisi sa akin yung result, which is wala naman akong control dun sa pangit yung creatives nyo eh. Lagi lang ganun yung bato ko. I would say, ang challenges is being complacent with just that role alone. Kailangan mo buuin yung circle niya talaga from the copy. Maybe even yung landing page, saan mo sila pinapapunta. Okay, maganda yung ads mo, nagko-convert. Saan ba sila pumupunta? Gumagana ba yung tracking niyan? Going that full scale, coach, yung pinaka-challenge sa una sa akin, which really helps kasi pag batak ka na mag-media buying, basicin mo lang yun. Second point, pag-apply mismo. The best piece of advice I can tell here, kapag na-demotivate ka na, interview, puro palpak, just focus on your repetition. Focus on your numbers. You have to treat it without an emotion and focus on your numbers. Okay, nag-send ako ng 100 applications, 10 yung nag-reply, 5 yung interview, lahat palpak. Okay, let's do another 100. At the end of the 300 outreach, nagkaroon ka ng 2 client. Masasabi mo na ngayon, 150 application is equal to 1 client. Pwede mo na siya i-treat ngayon as a numbers game. Para ma-detach mo yung emotions, look at your numbers. Plus, yung sinabi ko kanina, get that first win. I am telling you, kapag nakuha mo yung first win mo, you'll never get demotivated again kasi nandiyan na yan. Maraming gustong pasukin yung freelancing. Kaya so, nagda-doubt sila. Magtatagal ba ako dyan? Baka naman hanggang first client lang ako or baka mag-ghost ako ng client. Ikaw, anong take mo dito, Luis?
I don't believe in that word at all. I don't subscribe to that belief mindset. Medyo scarcity mindset siya. Abundance mindset ako. Anything that I touch turns into gold. Ang laki-laki ng mundo. Ang laki-laki ng pie. Okay, mawalan ako ng US client. Lilipat ako dito sa Pinas. There's always some things. And I think that's just a coping mechanism na ginagawa ng mga tao. There's a truth na stability of freelancing. But, ang truth doon is, ikaw pa din ang accountable dyan. Ikaw pa din ang may kapangyarihan na baguhin yung sitwasyon mo dyan. Whether tatambay ka lang ba ngayon, ano bang gagawin mo para mabago yung sitwasyon mo. There's always a way. Yung ganyang mga mindset na yan is yung dahilan kung bakit sila takot sa next level eh. Kaya ko pa ba yan? Sa akin, okay lang. Ano bang worst case? Pumalpak ako, okay, back to the drawing board. Try uli natin. People are scared. You have to face the reality na oo, pwede itong hindi maging stable, but as long as you become competent and become really good at what you do, especially. Kasi kung magaling ka naman talaga, ikaw mismo, hindi mo paniniwalaan yan eh. Alam ko yung skill ko, alam ko yung magaling ako. Kapag naniniwala ka talagang kaya mo yan, bakit ka maniniwalang mawawalan ka ng client? I guess changing that mindset overall affects you day to day. Na-experience mo na ba na mag-ghost ng client? Or ikaw ang nag-let go sa client? Actually, coach, both. Unahin ko na yung nag-let go ako. Only reason lang naman is, kinuha ko lang experience doon dahil TikTok dropshipping yun. And then, na-curious talaga ako. Binabayad niya lang sa akin, coach, parang $200 a week. Sobrang baba niya kasi. Sobrang daming pinapagawa. In contrast dun sa binabayad niya, hindi nagme-make sense. So, nilet go ko siya. In terms of ghosting, so far, wala pa naman. Pero, I would say the worst case lang is yung nag-yes na sa'yo sa interview dahil hindi nag-proceed. Parang na-lost mo siya after nung verbal yes sa'yo. Ngayon, Luis, from media buyer, ngayon is ang cover mo na end-to-end na ng advertising. Yes, Okay? coach. Nung media buyer ka pa lang, na yun lang yung task mo as media buyer, magkano yung in-earn mo versus ngayon na nadagdagan na yung mga responsibilities mo? Back in 2023. 45 clients, nagre-range siya between 100 to 300,000. Pero babad yung work ko. Nag-work ko 12 to 14 hours a day. Lunod ka. Which brings me to my big reveal. I'm in the high six figures right now. On track kami mag-hit ng 7 digits per month by end of the year. Considering yung mga value ng deals namin sa pipeline. Kumusta yung naging impact ng Facebook ads sa buhay mo? Wow. Well, malaki. From the moment pa lang na nakuha yung first client ko. Lifestyle-wise, sobrang grabe yung impact. I couldn't believe. If you were to tell my younger self kung ganito ka at this age, I wouldn't believe it. Also, nakabili ako ng sarili kong kotse attributed to this. Impact-wise, isa siyang skill na hindi mawawala sa'yo. Even in the future, nako-consider ko, scale-wise, Facebook ads pa din ang pinaka-reliable. Isa siyang skill na dadaling ko, even pagtanda. I don't know how AI works at that time kapag matanda na ako, pero isa siyang skill eh. Ganun siya naka-impact ko siya. Parang nag-iba yung lente ko sa pananaw ko sa buhay after it. Pero ngayon, Luis, ilan taon ka na? 25, coach. Grabe. 20s, early 20s, nagfi-freelance, kumikita ng malaki. It's not about the money naman talaga. Pero, yung capability nung tao na to na at such a young age, kaya niya mag-generate ng 6 to 7 digits monthly income at very young age is sobrang nakaka-amaze. Impressive. Yup. Kasi, honestly, sa naging journey ko naman, hindi ka naman kasi talaga kikita ng sobrang laki nang hindi mo binabago yung mindset mo. It's all about in the mindset. Paano ka ba kikita? Yung skill mo, paano mo i-improve? Mag-uugat talaga siya sa mindset eh, di ba? Yung katulad dun sa'yo. Bago ka nagkaroon ng Facebook, okay, ganito na yung mindset mo. And yun yung sobrang nakaka-amaze na ganyan ang edad mo at ganun na kagad yung mindset mo kasi after 5 years, after 10 years, di ba? Sobrang bata ka pa din nun. Sorry sa mga kabataan na makakapanood nito kasi yung iba kasi, ang mindset lang, bibili lang akong iPhone. Coach, don't get me wrong. Siyempre, bumibili pa din ako ng mga ganong bagay. At the same time, nanggagaling siya dun sa payoff to nung investment ko sa sarili. Hindi mo naman mindset agad na bibili ka ng ganito. Kumbaga, fruit yun eh. Nag-invest ka muna sa sarili mo, saka ka bibili ng mga wants mo. Yun yung pinaka-importante. You have to grow your mindset. Hindi kasi mag-grow ang income mo nang hindi nag-grow yung mindset mo. Speaking of source of income, Luis, marami talaga kaming nare-receive na mga messages na gusto nilang mag-freelance. Ano yung tip na mabibigay mo sa kanila? If for beginners, there's two paths eh. This could be tricky but try to figure out kung ano nagpapagalaw sa'yo. Nagpapagalaw sa akin anything related to family. What makes you push to the next level? Use that to approach. Kung hindi mag-work sa'yo ito, try mo tong kabilang approach na quit ka ngayon and you have 30 days. Ano bang worst case scenario mo? Babalik ka sa call center, so what, right? Pero
ang ginawa mo nun, nag-take ka ng risk. Aralin ko yan, mag-a-apply ako every day, and let's see kung makuha ko ng first client ko. There's two approaches then, and both works, to be clear. You have to understand lang, saang senaryo ka ba magsasawak, di ba? I think this opportunity, pivotal moment na nag-decide ako mag-enroll dito. Media buying is just one part, I guess, lalo na ngayon na nag-start na mag-AI, but continue to adapt. As long as you're in the right circle, I truly believe na hindi ka maliligaw. You're really impacting so many people. I guess, Coach, continue to do what you're doing. You're giving so much livelihood sa mga kapwa nating Filipino. Nagkakaroon sila ng career, including me. Gusto mo din bang magbago ang takbo ng buhay mo katulad ng mga students ko? Meron akong ginawang media buyer roadmap para sa'yo para malaman mo kung paano ba maging media buyer. I-click mo lang yung link na nasa description below.